Maligayang pagdating sa channel ng Pakikingan po natin ang kwentong pinamagatang sa handaan ng bagong tahanan. Isang bagay ang hindi ko malilimutan ang sandaling hawak ng biyenan ko ang mikropono at inanunsyo sa harap ng lahat na ang kwarto sa aming bagong bahay ay para sa bunso niyang anak. Ngumiti lang ako at tumango. Pagkatapos, mahinahon kong kinuha ang mikropono mula sa kanya. Lumuhod ang asawa ko sa harap ko at huminging ang tawad. Isang salita ng pagtitiis, siyam na biyaya ang darating. Ngunit kung patuloy akong susuko kung ibibigay ko na rin ang huling bagay na natitira sa amin, masisira kaya ang tahanan na aming pinagsikapan. Nung hawak ng biyenan ko ang mikropono at inanunsyo sa gitna ng handaan sa bagong bahay na ibibigay ang aming kwarto sa bunso niyang anak, alam ko na hindi na ako maaring umatras. Ang malihim na pagsubaybay sa aking makilos, ang mapanganib na kasunduan sa utang, at ang banta ng kamatayan sa silid operasyon, lahat ito ay naghihintay pa sa akin. Huwag palingon dahil ang pinaka nakakatakot na katotohanan ay malalaman lamang sa huli. Ngayon ang araw ng aming housewarming, ang medianoche sa bagong tahanan naming inimbitahan ang magkabilang pamilya. Para sa maraming tao, ang isang condominium unit sa labas ng Maynila na nakakahalaga ng 2 milyong piso ay baka hindi gaanong mahalaga. Ngunit para sa akin, isang kawani ng opisina na ang sweldo ay katitingatang asawa kong si Andres na project manager na araw-araw nagtatrabaho sa ilalim ng araw sa mga construction site, ito ay isang pangarap na binayaran. Ang pawis at luha. 4 na taon mula nang ikasal kami, namuhay kami sa kahirapan hanggang sa sukdulan. Sa lahat ng aming pagtitipid, nakaipon lang kami ng 1/2 milyong piso. Ang 1 milyong piso pa na kailangan namin para makuha ang susi, na unit na ito ay nagmula sa ipon ng mga magulang ko para sa kanilang pagtanda. Dahil sa pagmamahal sa kanilang anak na buntis at walang maayos na tirahan, ipinabili nga aking mamagulang ni Tatay Rodrigo at Nanay Coring ang kanilang lupang mana sa probinsya nga Iloilo na nakahalaga ng eksakto sa 1 milyong piso, at ibinigay nila ang lahat sa amin. Ang pamilya ng asawa ko, mula nang magsimula kaming mahanap ng bahay hanggang sa araw na lumipat kami, hindi sila nagbigay ng kahit 1 sentimo, hindi man lang nagtanong. Ngunit ngayon, sa tingin ng lahat, si Nanay Luching biyenan ko ang parang pangunahing tagatustos ng aming tahanan. Ay nako, mga mare at kumpare, ang malakas na boses niya na napalampas pa sa tunog ng telebisyon. Hindi ba galing ang anak kong si Andres? Sinabihan ko na siya ang lalaki ay kailangang magkaroon ng sariling lupang tirahan. Ang pagbiling ng tsondo ay kailangan ng malawak na espasyo para mabuhay ng maayos. Kahit kulang ang pera, makasamang ayusin ng magina. Hindi manghiram sa iba o sa bangko, mapapahiya tayo. Nakatayo ako sa tabi ng kusina, patuloy na humihiwa ang longganisa, nakikinig sa bawat salita niya habang namamanas ang aking mamata. Makasamang ayusin ng magina. 4 na buwan bago namin ay settle ang aming unit, kulang kami ng 50,000 piso. Nagpadala si Andres ng mensahe kay Nanay Lusing para humingi ng utang. Sa sandaling marinig ang salitang pera, nagsimula siyang magreklamo mababang presyo ng baboy sa palengke, masamang ani ng palay, magagastusin sa gamot at nagputol ng linya. Si Tatay Berting matahimik at takot sa asawa, lihim na nag-alok ng 2 pirasong gintong alahas para sa amin, ngunit natuklasan ito ni Nanay Lusing at nagalit na parang bagyong dumating. Sinabihan si Tatay na nagtatago ng pera para sa ibang babay at pinilit si Andres na tanggihan ang tulong, at ngayon nagtatanghal siya bilang mapagmahal at mapagbigay na ina. Nilingon ko ang panlup na mesa. Si Raul, 27 taong gulang na bunso ni Andres, at si Marichel, ang asawang 25 taon, ay nakaupo roon. Sila ay nakatira sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house malapit sa isang industrial zone sa Laguna, habang pinakakay ni Maricel ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Bobby Ganda. Ang mga mata niya ay naglibot sa bagong unit namin sa makintab na floor tiles, sa mga LED lights sa ceiling, sa mamahaling leather sofa, at paminsan-minsan ay bumubulong sa kanyang asawa. Habang papatapos na ang handaan, nagsimulang mag-set up ng karaoke ang mga pinsan.
Masaya ang kapaligiran, tuno ngang baso, tawanan, kanta. Biglang lumabas si Nanay Luching mula sa karamihan at pumunta sa harap ng karaoke machine. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang pamangkin. Huminga siya ng malalim at tinapik ang mikropono ng ilang beses. Nanahimik ang buong sala. Ngayong espesyal na okasyon, aking panganay na anak at manugang, ang malakas at makapangyarihang boses niya sa mikropono, may gusto akong ipahayag ng malinaw. Huminto siya sandali, ang mga matang maliksi ay lumipat sa lahat at sadyang natigil sa akin na nakatayo sa pintuan ng kusina. Ang unit na ito ay may 3 kwarto. Si Andres at Ligaya ay titira sa pangunahing kwarto. Ako at si Tatay Berting, pagka bumibisita kami, ay titira sa isa, at ang natitirang maliit na kwarto, huminga ng malalim si Nanay Luching, tuwid ang tindig, at nagpatuloy bawat salita ay parang martilyo sa aking mga tainga. Napagdesisyonan ko na ang kwartong iyon ay permanenteng ibibigay sa mag-asawang Raul at Marichel. Hirap na sila sa Laguna. Sa susunod na taon, si Baby Ganda ay 3 taon na at kailangang mag-enroll sa kindergarten. Kailangan nilang rehistradong tirahan dito sa Maynila para sa mga dokumento ng bata. Ang makapatid ay makasamang tatanggap ng pagsubok sa buhay, ganyan ang tunay na pamilya. Ang malaking batya na hawak ko ay nalaglag at tumalab sa gilid na counter kusina. Ngunit walang kahulugan ang ingay na iyon kumpara sa naramdaman kong pakabigla at sakit. Ang galit ay pumuno sa aking katawan. Sa ilalim nga mesa, nagsimulang bumubulong ang mga kamag-anak. May nakakuha no may tumango ng may pakakaisang may hitsura. Nagpalitan ng tingin sina Raul at Maricel, ang ngiti sa kanilang mga labi ay hindi nakakapagtago ng kasiyahan at kasakiman. Kahit hinakap ni Marichel ang siko ni Raul, ang mamata niya ay nagniningning tagumpay at kapangyarihan. Para bang natural na siyang naging pangalawang may-ari ng unit na ito. Tumingin ako kay Andres. Kabaliktaran ng maningning na mukha ng kanyang ina, ang mukha ni Andres ay namutla at walang dugong tulad ng papel. Alam ng asawa ko ang bawat piso kung paano nakuha ang tahanan na ito. Alam niyang ipinagbili ng mga magulang ko ang kanilang lupang mana para sa amin. Nagmamadaling tumayo si Andres. Nauntok pa ang hita sa mesa at mabilis na lumapit sa akin. Ang makamay niyang malamig at pawisan ay humawak sa aking manggas, hila-hila ng ilang ulit. Ibinaba niya ang ulo. Iniwasan ang aking tingin. Ligaya, pakiusap, ang pabulong niyang boses na nanginginig. Maraming tao ngayon malololola, tito-tita mula probinsya. Igalang mo ang ina ko, igalang mo ako, tiisin muna. Pagkatapos ng handaan ay kakausapin ko ang nanay ko. Huwag gumawa ng eksena ngayon. Kilala ko ang nanay ko, mabilis siyang magsalita nang hindi nag-isip, hindi naman niya talaga gustong kunin ang kwarto. Tumingin ako sa mga kamay na laking ito, 30 taong gulang, ang aking asawa at aking sandigan na nanginginig. Tisin ko, sa loob ng 3 taon bilang manugang, tiniis ko ang lantarang pagmamahal ni Nanay Luching sa bunso niyang anak. Tiniis ko ang bawat regalo, kakanin, at kahon ng gatas na ipinadadala ko para sa kanya na dala-dala niya para sa anak niya. Tiniis ko pa ang pagikwento niya sa mga kapitbahay na ako ay bauk dahil inuna namin ang pagtatipid para sa bahay bago magpaanak. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, nais niyang agawin ang aming pawis at dugo. Nais niyang angkinin ang ipon ng aking mamagulang para sa pagtanda at ibigay sa paboritong anak niya. Kung susuko ako ngayon, kung tatangkilik ako ngayon, ang kwartong iyon bukas ay magpapalit ng may-ari. At ang aking pagtitiisin ay magiging katibayan ng aking kahinaan magpakailanman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sama ng loob ay biglang nawala, pinalitan ng isang malinaw, malamig at matibay na desisyon. Dahan-dahan kong inalis ang bawat daliri nga asawa ko sa aking manggas. Walang pagtatalo, walang iyak. Hinawi ko ang aking damit, itinuwit ang aking buhok, at tumingin ng diretso sa kanyang manababagabag na mata. Huwag mag-alala, Andres, matanda na ako, alam ko kung paano kumilos ng maayos. At sa harap ng naguguluhang si Andres, sa harap ng mata ng mga kamag-anak,
at sa harap nga mapanghamong tingin ng aking biyenan, ngumiti ako ang pinakamaganda, pinakaganap, at pinakamalamig na ngiti na nagawa ko mula nang pumasok ako bilang manugang sa pamilyang ito. Dahan-dahan akong lumakad, ang takong nga aking sapatos ay may ritmo sa makintap na tiles at direkta akong pumunta sa harap ng karaoke machine. Mahinahon at walang pag-alangan, inalis ko ang mikropono mula sa kamay ni Nanay Luching. Ang labanan na ito ay kailangang buuin na. Hawa ang mikropono, naramdaman ko ang malamig na plastik sa aking namumuisang kamay. Ang espasyo sa loob ng sala ay parang humimpit at maririnig ko ang mabibigat na pahinga ni Andres na nakatayo ilang hakbang mula sa akin. Ang katahimikan ay bumago sa 5 mesang pagkain. Ang lahat ng mga matang nga kamag-anak mula sa magkabilang panig ay nakatuon sa akin. Dahan-dahan akong lumingon sa paligid. Sina Raul at Marichel ay nawala na ang mapagtagumpay na ngiti sa kanilang nga labi, pinalitan ng mabigat na tingin. Hawa ni Marichel, si Baby Ganda sa kanyang kandungan, ang mga mata niya ay kumukurap ng mabilis. Sa sulok, si Tatay Berting 60 taon, ang aking biyenan ay namumutla at nakasubong mukha sa kanyang plato na tila naghahanap ng butas sa sahig para tumalon. At si Nanay Lusing nakatayo roon, ang mga kamay nakabitin sa tabi, ang mga mata marahas na nakatutok sa akin. Malinaw na hindi niya inakala na ang manugang na 3 taon ay laging masunurin at tahimik, si Ligaya ay magtatangkang kunin ang mikropono at tanggalin ang kanyang kaningningan sa harap ng napakaraming tao. Ngumiti ako ang pinakamaganda at pinakamayos na ngiting isang mabuting manugang. Inangat ko ang mikropono at nagsalita ng dahan-dahan ngunit malinaw, ang tunog ay kumakalat sa bawat sulok ng unit. Nay, pahintulutan po ninyo ako. Kung gustong nanay na mag-isip para sa kinabukasan ng mga apo, nais ko ring samantalahin ang pagkakataong ito upang linawin ang dalawang mahalagang bagay tungkol sa aming munting pamilya para sa kasiyahan ng lahat ng nandito. Nilunok ni Andres ang lawe. Ang mukhang laging kalmado sa trabaho ay namutla at naguluhan. Sinubukan niyang tawagin ang aking pangalan ngunit ang isang tingin ko ay nagpigil sa kanya. Dahan-dahan ko siyang binalaan at sinimulan kong bumaksak ang unang bomba, tuluyang tinanggal ang maliwanag na larawan na ikinuha ng aking biyenan. Ang unang bagay ay tungkol sa unit na ito. Alam ko na maraming nagtataka kung paano kami nga asawa kong empleyado ay nakabili ng condominium na nakakahalaga ng 2 milyong piso. Ngayon ay nais kong linawin para sa lahat. Sa kabuwang halaga ng unit kasama ang muebles, ang kalahati ay resulta ng 4 na taong pagtatrabaho ng aking asawa at ako maging overtime, palaging maaga, laging huli, kahit Sabado at Linggo. Ang asawa ko ay nagtatrabaho pang magabi bilang driver ng ride-hailing app para makapag-ipon. Ang 1 milyong piso na natitira, itinapat ko ang aking tingin sa mga lolo at lola mula sa probinsya at inilapat ang mikropono ng mas malapit sa aking bibig. Ang 1 milyong pisong iyon ay nagmula sa pagmamahal ng aking mga magulang. Dahil nakita nilang ang kanilang anak na buntis ay walang maayos na tirahan, ipinagbilingang aking tatay Rodrigo at nanay Coring ang kanilang lupang mana sa Iloilo, ang kanilang tanging ari-arian para sa pagtanda, at ibinigay ang lahat sa amin. Kaya nais ko lamang linawin ang unit na ito ay resulta ng aming pagod at ng sakripisyo ng aking mamagulang. Ang pamilya ng asawa ko mula nang simulan namin ang paghahanap ng bahay hanggang sa lumipat kami ay hindi nagbigay ng kahit 1 sentimo. Hindi ko sinasabi ito para manamaan, nais ko lang na hindi magkamali ang sinuman at isipin na ang aking biyenan ang nagtustos at baka mapahiya sila sa maling pagkilala. Para bang isang granada ang pumutok sa gitnang sala, nagsimulang bumubulong ang mataw. Ay naku, para palang mamagulang ng manugang ang pambiling bahay, ngayon lang nalaman. Akala ko pera ni Nanay Lusing. Nagbigay ang pamilya Enge babae Enge 1 milyong piso, tapos ngayon si Nanay Luching ang nagpapasya kung sino ang titira sa kwarto. Naku naman, ang mukha ni Nanay Lusing ay nakpalitan ng kulay pula, maputi at lilang galit. Ang ngangipin niya ay nagnangalit, ang makamay ay nanginginig habang hawak ang sandalan ng sofa.
Ang kanyang artipisyal na karangalan ay biglang natanggal sa harap ng mga taong pinakaimportanteng gusto niyang maniwala sa kanya. Nais niyang sumagot ngunit ang aking masinabi ay napatunayang katotohanan sa mga dokumento. Ano ang kanyang isasagot? Pati sina Raul at Maricel ay naktungo ang mga ulo, hindi makatingin sa sinuman. Ang pangarap na lumipat sa malamig na kondominium ay naglaho na parang usok. Hindi ko pinayagan si Nanay Lusing na makabawi. Agad ko itong sinundan ng pangalawang bomba, hindi lang tuluyang pinigilan ang pagkuha ng kwarto, kundi direktang hinamon ang kapangyarihang matagal na niyang hawak. Ibinaba ko ang tono ng aking boses, naging mas malambing at dahan-dahang hinipo ang aking tiyan. At ang pangalawang mahahalagang bagay na nais kong ipahayag, buntis po ako ngayon, 8 ng linggo. Sinabi ng doktor nung nakaraang linggo na mayos ang paglago ng aming sanggol. Matagal na naming pinlanong ito at ngayon ay nakarating na ang magandang balita. Para sa aming pamilya, walang mas malaking kaligayahan dito. Sa sandaling natapos ko ang pagsasalita, may ilang palakpak mula sa mga kamag-anak ng aking pamilya at kalaunan ay sumali rin ang mga kamag-anak ng pamilya ni Andres. Si Tatay Berting ay tumingala. Ang nga mata ay nagniningning kagalakan, halo ang pagkabigla at may luha na halos pumatak. Si Andres naman ay tila nawalan ng kaluluwa. Ang mamata niya ay punong gulat. Ang malabi ay nanginginig na hindi makapagsalita. Sa loob ng 2 linggo, itinago ko ang papel ng ultrasound plano ko. Sanang sabihan siya sa isang tahimik na gabi, ngunit hindi ko inakala na ang pinakaangkop na sandali para ipahayag ito ay magiging ito. Ngumiti ako, tumingin ng diretso sa mga nagagalit na mata ng aking biyenan. Ang boses ay malambot ngunit matalas na parang bolo. Kaya, Nanay, noong sinabi ninyo na ibibigay ang maliit na kwarto kina Raul at Maricel, naantig ako dahil palagi kayong nag-iisip para sa mga iba. Ngunit kahabag-habag, ang kwartong iyon ay pinaplanuhan na namin bilang silid tulugan ng aming sanggol. Bukod dito, dahil ipinagbili ng aking mamagulang ang kanilang lupa sa Iloilo, inimbitahan ko na sila na tumira kasama namin dito. Una, para ipakita ang aming pasasalamat sa 1,000,000 pisong kanilang ibinigay. Pangalawa, para malapit sila sa akin habang buntis at habang inaalagaan ang sanggol, lalo na habang abala si Andres sa trabaho. Hindi ako maaring hayaang mag-isa ang aking mga magulang sa Iloilo pagkatapos ng lahat ng kanilang sakripisyo para sa amin. Ang galaw na ito ay tuluyang naksara ng lahat ng daan para kay Nanay Lusing. Kung ipagpupumilit pa niya ang kwarto para kina Raul at Maricel, magiging hayak siya bilang taong walang utang na loob. Pinagsamantalahan ang magulang ng kanyang manugang at ngayon ay gustong itaboy sila pati ang sinapupunang apo. Ang mabulong at komento ay hindi na nakatutok sa akin kundi lumipat na kay Nanay Lusing. Hindi nagbigay kahit 5, ngayon ay gusto pa niyang kunin ang kwarto para sa ibang anak. Kapal ng mukha. Umutang ng utang loob sa pamilyang manugang, ngayon ay nagtatangkang gamitin ang bahay na binayaran nila. Nakakahiya. Ang handaan na masaya nun ay naging malamig at mahirap. Ang nga bisita mula sa pamilya ni Andres ay nagsimulang umalis ng isa-isa, nagdadahilan ng malalayong bahay. Wala nang gustong kumain o uminom pa. Si Raul at Maricel ay mabilis na nagbitbit ng kanilang bag at kinarga si Baby Ganda, naglaho sa pintuan nang hindi nagpaalam sa sinuman. Natira si Nanay Lusing ng mag-isa sa sala, ang mga mata ay nakakamatay ang titik sa akin na tila gusto niyang lamunin ang manugang na nagbunyag sa kanya sa harap ng lahat. Nakatayo ako ng tuwid, kalmadong nakatingin sa kanya. Ang makamay ko ay dahan-dahang nakapatong sa aking tiyan para protektahan ang munting buhay sa loob ko. Alam ko may binuksan akong 2 granada sa pamilyang ito at ang panginginig nito ay simula pa lamang ng isang mahabang gabi ng digmaan. Ang mabibigat na pintuan ng unit ay nagsara. Inilantad ang tunong ng huling mga hakbang ng bisita sa hallway ng condominium. Ang lubang 90 metrong kwadradong unit ay biglang naging tahimik. Ang tanging tunog ay ang air conditioner at ang amoy ng malamig na pagkain kasama ang incense. Ang katahimikang iyon ay tumagal ng wala pang 5 segundo bago ang isang bagyo ang dumapo. Waksak, ang plato sa hapagkainan ay inihagis ni Nanay Lusing.
sa makintab na tiles at nagdurog-durog. Ang nga piraso ay lumipad hanggang sa dulo ng aking sapatos. Tumayo si Nanay Lusing, ang mukha ay namumula, ang magakamay ay nagwawagayway sa hangin. Ikaw, manugang na walang hiya, magaling ka talaga, ang sigaw niya. Ang daliri ay nakaturo sa aking mukha at nanginginig. Pinahirapan mo ang pamilyang ito sa harap ng lahat. Kasi buntis ka at kasi may perang inilibre ng magulang mo. Akala mo ay makakaakyat ka na sa ulong biyenan mo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Andres, ang tingin ay parang nagpapalabas ng apoy. Ikaw, hangal na anak ko, pinalago mo ang isang ahas sa iyong tahanan para saktan ang sarili mong ina sa harap ng buong pamilya. Talagang tinalikuran mo ang ina mo para sa asawa mo. Umupo siya ng palumpon sa sofa, tinakpan ang mukha, at nagsimulang umiyak ng malakas para bang siya ang pinaka-inagrabyado sa lahat. Si Tatay Berting ay nanginginig habang nakatayo sa tabi, nakmumuha na gustong humiwalay sa lahat. Ilang beses niyang sinubukang sabihin, huwag na, inay. Sila ay may sanggol sa sinapupunan, ngunit nakpalagan naman ang biyenan ko. Tumahimik ka, buntis-buntis, anong buntis? Masamang palat ang pamilyang ito na nagkaroon, ganitong uring manugang. Nakatayo ako sa sulok ng sala, ang makamay ay walang malay na nakakrus sa harap ng tiyan ko, tumingin ako kay Andres. Sa sandaling iyon, hinintay ko ang 30 taong gulang na lalaking, ito ang aking asawa, at sandigan na humakbang pasulong, tumayo sa harap ko, at sabihing isang salitang makatarungan. Ngunit hindi nangyari iyon. Hinawakan ni Andres ang kanyang ulo at kinusot ang buhok. Ang mukha ay puno ng pagdurusa. Lumapit siya sa akin, ang mamata ay nakababa umiwas, puno ng kahinaan, at may halong sa mangang lub. Ligaya, bakit mo ginawa iyon? Sinimplahan na kita, nakiusap na akong tiisin mo. Kung may reklamo ang nanay ko, saradong pinto na lang natin usapan. Bakit pa inilabas ang tungkol sa pera at sa mga magulang mo sa harap ng lahat? Ngayon ay maingay na masaya ka na. Natulala ako. Ang mamata ko ay nanatiling nakatutok sa lalaking ito, ang lalaking nakilala ko at pinakasama ko sa loob ng 4 na taon. Isang luha ang nahulog sa aking pisngi, hindi sa takot, kundi sa desperasyon. Sinisisi mo ako. Natawa ako, isang tuyong, mapait na tawa. Sinasabi mo na sinakit ko ang iyong ina. Noong hawak ng iyong ina ang mikropono at ibinibigay ang bahay na itinayo ng aking mga magulang sa kanilang dugo, naisip ba niya ang aking dignidad? 4 na taon, pinigil ko ang sarili ko na huwag bumili ng damit. Ikaw ay nagtatrabaho bilang driver ng gabi pagkatapos ng trabaho sa araw. Hanggang 2:00 hating gabi, nagpapagal tayo ng walang pahinga nang dahil doon ay nakapag-ipon tayo ng ₱250,000. Ilang buwan bago natin masagot ang down payment, tumawag ka sa iyong nanay para huminging ₱50,000 ng utang. Nagsimula siyang magreklamo na mababa ang presyong gababoy, masama ang ani. Ang tatay mo ay nagalok ng gintong alahas at sinita siyang iyong nanay hanggang sa pilitin si tatay na bawiin ang alok. Ngunit ngayon, ang iyong nanay ay tuwid ang likot na nagpapahayag na permanenteng ibibigay ang kwarto kina Raul at Marichel para sa dokumento ng bata. Ang pera ng iyong nanay ay pera, ngunit ang pawis naming dalawa at ang dugo ng aking mga magulang ay basura lamang. Nagsimulang pumatak ang mga luha, ngunit ang mga mata ko ay hindi umiwas. Lumingon ako kay Nanay Luching. Ang luha niya ay pansamantalang natigil habang tinitigan ako. Nanay, iginagalang kita bilang ina ng asawa ko. Ngunit ang paggalang ay kailangang mula sa dalawang panig. Matagal nang alam ko ang inyong pagmamahal sa bunso ninyong anak, hindi ko iyon pinuna kahit minsan. Ngunit wala kayong karapatang kunin ang aming ari-arian at alisin ang tirahan ng bata na ngayon pa lamang ay nasa aking sinapupunan para bawin ang inyong pagmamahal. Nautal si Nanay Lusing, itinuro ang aking muka, ngunit hindi makapagsalita ng maayos. Bumaling ako kay Andres at inibuhos ko ang lahat ng lakas ng isang asawang nakatayo sa gilid ng kawalan. Andres, pakinggan mo ako, ngayon ay gumuhit na ako ang linya. Hindi kita pinapiliang maging masamang anak.
Ngunit kailangan mong pumili. Pumili kang tumayo ng tuwid bilang asawa at ama bilang haligi nga aming munting pamilya at proteksyon ng iyong asawa at ng iyong anak na darating. O pumili kang patuloy na yumuko bilang masunuring anak ng iyong nanay at hayaang trampled ng kanyang prinsipyo ang aming pagsisikap. Kung pipiliin mong maging masunurin na anak bukas, pipirma ka na annulment, aasikasuhin ko ang utang ng bahay, palalakihin ko ang anak ko ng mag-isa, at ibabalik ka sa kandungan ng iyong nanay. Ang salitang annulment ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Andres. Lumayo siya ng kalahating hakbang, ang bibig ay nakabukas, ang mukha ay walang dugo. Hindi niya inakala na si Ligaya ang tahimik, matiyagang asawa ay magtatangkilik ng ganoong tapang. Ligaya, naliligaw ka na ba? Bakit mo ilalabas ang annulment ngayon? Hindi ako naliligaw. Pinunasan ko ang luha, malinaw ang boses. Pinoprotektahan ko ang mga bagay na natitira pa sa akin. Nakita ni Nanay Luching na seryoso ang sitwasyon ngunit hindi siya mapakali ang kanyang kayabangan bilang isang ina ay hindi papaya na matalo sa harap ng kanyang manugang. Sige, sige. Sumigaw siya at hinalungkat ang kanyang bag. Marinig mo, sinabihan ka ng asawa mong itong annulment para makuha ang bahay. Hindi ko na gusto pang manatili rito kahit isang segundo pa. Tingnan natin kung walang basbas ng maninunong pamilya Domingo, mabubuhay pa kayo ng maayos. Tumawid siya sa sala at sumigaw kay Tatay Berting, tayo na, wala tayong halaga dito. Hayaan nating makita nila kung kaya nila nang wala ang pamilyang ito. Si Tatay Berting ay nakakamaling binalot ang kanyang gamit, tumingin sa akin at saka kay Andres ng may pagdurusa at huminga ng malalim. Si Andres ay mabilis na humabol, hinawakan ang manggas ng kanyang ina. Nanay, gabi na. Walang bus pabalik sa probinsya. Matulog muna kayo dito. Bukas ay pag-usapan natin. Bukas ay pag-usapan natin. Anna na huma. Anna na uman. Bitawan mo ako. Maari akong matulog sa bangketa kaysa sa bahay na ito. Hayaan mo kaming lumabas. Pag ang pintuan ay bumaksak ng malakas at ang malamig na hangin mula sa hallway ay pumasok sa loob ng unit. Natira kaming dalawa ni Andres sa sala, napapalibutan ng mga plato at basag na baso at mapiraso ng isang pamilyang nakawatak-watak. 3 araw pagkatapos ng bagyo nga housewarming na iyon, ang 90 metrong kwadradong unit sa Maynila ay nalubok sa isang nangangarap na giyera. Lumipat si Andres sa sala, natutulog sa sofa. Sa umaga, umalis siya bago ako magising. Sa gabi, bumabalik siya pagkatapos kong isara ang pintuan ng kwarto. Tulad ng 2 anino, nakukrus kami ng hindi nagsasalita. Sa ika-4 na umaga, ang katahimikang iyon ay biglang nasira ng isang tawag. Ika-6 at kalahati ng umaga, kakainit ko pa lamang ng sopas nang marinig ko ang tunog ng telepono ni Andres. Alo, tatay? Ilang segundo ang lumipas at tumadyo si Andres nang biglaan. Ang boses ay gulat. Ano? Dala ni nanay ang titulong lupa. Saan siya pumunta? Tatay, ikwento mo muli mula sa simula. Pinalipas ko ang apoy at dahan-dahang lumabas para manood. Ang mukha ni Andres ay maputi at punong pawis habang naglibot-libot sa sala. Ang nangyari ay nang umalis sina Nanay Luching at Tatay Berting sa aming unit na gabing iyon, hindi sila nakauwi sa probinsya. Sa umaga, naglakas loob si Tatay Berting na tumawag para iulat. Bumalik daw si Nanay Luching ng gabing iyon sa kanilang bahay sa Batangas. Hinukay ang lahat ng mahahalagang dokumento, ang titulo ng kanilang lupa sa Batangas at 2 savings passbook para sa kanilang pagtanda. Pagkatapos ay pinilit si Tatay Berting na sumama sa kanya sa boarding house ng mag-asawang Raul at Marichel sa Laguna. Tataas si Tatay. Ang mababa at baling boses ni Tatay Berting sa speaker ng telepono. Ang nanay mo ay nagwawala. Sasabihin niya na kung hindi ka at ang manugang mo ay pumunta doon at lumuhod upang humingi ng tawad, ibibigay na niya sa anak mo ang lahat ng ari-arian. Hindi ko mapihilan si inay. Nang marinig iyon ni Andres, halos malaglag ang telepono sa kanyang kamay. Lumingon siya sa akin, ang mamata ay punong pagmamakaawa.
Ang ugaling laging naghahanap ng kapayapaan ni Andres, ang takot niya sa kanyang ina ay muling bumangon. Ligaya malubha na ito. Tunay na ginawa ngang nanay ko. Kailangan ko munang mag-apply ng half day at pumunta sa Laguna. Dalangang nanay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Kung ibigay niya kay Raul ang lupa at ang pera ng pagtanda, mawawala ang lahat. Samahan mo ako, isang sorry lang sa ina ko at magiging maayos ang lahat. Nanatili akong nakatayo, nakakatas ang makakamay, ang tingin ay malamig sa pagtingin sa kanyang pakabikla. Ikaw na ang pumunta, Andres. Wala akong ginawang mali para lumuhod sa sinuman. Ang lupa sa Batangas iyon ay ari-arian ng iyong na magulang. Sila ang may desisyon kung kanino nila ibibigay. Wala akong pagnanasa sa ari-ariang iyon. Kung gusto mo ang titulong lupang iyon, ikaw ang lumuhod. Pagkatapos nito ay pumunta ako sa kusina. Iniwan si Andres na nakatayo sa gitnang sala na may desperadong mukha. Narinig ko ang tunok ng pintuan na bumaksak. Umalis na si Andres nang mag-isa papuntang Laguna. 9:00 ng umaga, sumakay akong taksi papunta sa isang tindahan ng kape sa Pasig, ang aming lugar ni May. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa sa kolehiyo. Ngayon ay isang matalinong abogada sa isang kilalang law firm sa Maynila. Hindi ako pumunta upang umiyak o magreklamo. Pumunta ako upang mahanap ang matibay na panlaban para sa aking sarili. Habang iniinom ang aming kape, ikinuwento ko kay May ang lahat ng nangyari sa housewarming at ang dramatikong pag-angkop ng nga ari-arian ng aking biyenan. Pinakinggan niya ako ng maingat. Itinama ang kanyang salamin paminsan-minsan. Ang galaw na ito ni Nanay Luching ay hindi basta-basta. Ang sabi niya, tinapik ang mesa. Ito ay isang klasikong controlling crisis na mga controlling na nanay. Naramdaman niyang nagsisimula ng makontrol mo si Andres, kaya ginagamit niya ang tanging kapangyarihan na natitira sa kanya, pera at ari-arian, para puwersahang pumili si Andres. Ang layunin hindi ang bigyan si Raul ng kwarto, ang layunin ay sirain ang iyong posisyon. Hinimas-himas ko ang aking temple, kaya ano ang gagawin ko ngayon? Andres ay nagmamadali na siya pumunta sa Laguna. Kung yumuko siya at lumuhod doon, mawawala ang lahat ng aking pagpupumilit. Yumuko si May at binaba ang boses. Ang mga mata ay nagniningning katalinuhan ng isang abogada. Hindi mo dapat pakialaman ang ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang kailangan mong hawakan ay ang iyong sariling ari-arian, ang 1,000,000 piso na ibinigay ng iyong mamagulang. Noong ibinigay ito ng iyong mga magulang, walang papel na nilagdaan, simpleng pasalitang kasunduan lamang. Tama? Tumango ako. Tama. Pinakakatiwalaan nila kami dahil anak nila ako. Si Andres ay alam ito. Ang pag-alam ay isa. Ang papel ay isa pa. Hinalaw ko na ang papel para sa iyo. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang piraso ngang papel. Kasulatan ng utang kasama ang 1,000,000 piso na ito bilang utang ng 2 sa iyong mamagulang kasama ang takdang panahon ng pagbabayad. Kailangan nating pilitin si Andres na pirmahan ito ngayong gabi. Hawak ko ang papel. Nag-alinlangan. Hindi ba ito masyadong matindi? May, kami ay mag-asawa. Ang ulo mo. Bahagyang nagalit si May. Itinuro ang aking buntis ka. Kailangan mong isipin ang bata. Hindi ito paghahating ang puso, ito ay paglilinaw ng responsibilidad. Kung totoong mahal ka ni Andres at iginalang ang iyong pagsisikap, hindi siya mangangatuwiran. Ngunit kung tatanggihan niya ang papel na ito ang magiging huling pagsubok ng inyong kasal. Sinikmuran ko ng mahigpit ang papel. Ang mga mata ko ay naging matibay. Tama si May, masyadong maraming hakbang na akong umatras. Ngayon ay kailangan ko ng protektahan ang ipon ng aking mamagulang na inilaga nila para sa kanilang pagtanda. Gabing iyon, bumalik si Andres na mukhang sira-sira, ang balbas ay hindi pa ahit, ang mamata ay pati. Kahit hindi pa sinabi, nahulaan ko na ang kanyang pagbiyahe sa Laguna ay nabigo. Kaagad siyang umupo sa sofa at huminga ng malalim. Dahan-dahan kong nilapitan at inilagay ang kasulatan ng utang at isang ballpen sa mesa sa harap niya. Basahin mo ito, Andres. Lagdaan mo.
Ang boses ko ay walang emosyon, kunin niya ang papel at binasa ang ilang linya. Nang makita ang 1 milyong piso at ang salitang utang sa mga magulang, ang mamata niya ay napakawalan. Nagulat siya, nangginig ang kamay. Ligaya, ano ito? Mag-asawa tayo, at inilabas mo na ang abogada. Ang kasulatan ng utang para pilitin ako. Ang nanay ko ay nagwawala sa Laguna, at saka ikaw ay dagdag pang nagpapahirap sa akin. Nanatiling nakatingin sa kanya ang mga mata ko, hindi kumukurap, hindi kita pinapahirap. Tinutulungan kita na maunawaan kung ano ang tunay na responsibilidad ng isang lalaki. May karapatang pumunta ka sa Laguna para lumuhod at makuha ang titulo ng lupang iyon ng iyong nga magulang. Ngunit ang 1 milyong pisong ito ay pawis, dugo ngang aking mga magulang. Hindi ko mapapayagan na ito ay maging malabo at isang araw ay maaring agawin ng iyong nanay ng walang kahihiyan. Pirmahan mo ito upang ipakita na ikaw ay responsableng tao para sa pamilyang ito. Kung hindi mo pipirmahan, itinuro ko ang pintuan, bukas ay magkikita tayo sa korte, ibebenta ang unit at hahatiin ang nalakay. Ang bahagi mo ay dalhin mo at tulungan ang iyong ina. Sumuko si Andres, hawak ang kanyang ulo. Ang katahimikan ay puno lamang ng mabibigat na pahinga. Nakulong siya sa pagitan ng kontrol ng isang mapanganib na ina at ng isang asawang buntis na matatag na humihingi ng katarungan. Ang kamay ni Andres ay dahan-dahang dumating sa ballpen. Ang ilaw sala ay nagbibigay ng mahabang anino sa sahig tanda ng mahabang gabi na darating. Sa kabilang dakong digmaan sa isang maliit na boarding house sa Laguna, isang iba pang lindol ay nagsisimula dahil sa pagpasok ni Nanay Luching na pumutol sa kapayapaan ng pamilya ng kanyang bunso. Habang si Andres at ako ay nasa malamig na gyera sa Maynila, sa boarding house, sa isang makitid na eskinita malapit sa industrial zone sa Laguna, isang tunay na lindol ay pumutok. Ang kwartong mag-asawang Raul at Maricel ay wala pang 15 metrong kwadrado, nababalutan ng manipis na yero at semento. Taglamig sa Maynila, ang hangin ay pumapalit sa mga bita ng pintuang bakal, ngunit kapag may kaunting araw, ang loob ay parang open-minded, siksik at mahirap huminga. Ang espasyong iyon ay para sa 3 tao lamang, si Raul, Maricel at si Bobby Ganda. Ngunit ngayon ay kailangang matugunan pa ang dating punong kapangyarihang si Nanay Luching, ang tahimik na si Tatay Berting, at ang kanilang ngabag at gamit mula sa probinsya. Sa maunang araw kanyang pagdating, puno ngang mayabang na kilos si Nanay Luching. Hawak niya ang kanyang lumang bag ng balat na punong titulong lupa at mga passbook ng bangko na niniwala siyang ilang araw lang. Si Andres ay magmamadaling pumunta at luluhod para iuwi siya sa kondominium na malamig at malawak. Ngunit ang asawa ng anak ay hindi dumating. Para sa unang pagkakataon sa buhay ni Andres, hindi siya pumunta. Ang galit at pagkabigo ay naging apoy sa loob ng maliit na kwarto. Umaga-umaga, abang si Raul at Maricel ay nagmamadaling maganda para sa trabaho, nakaupo ng relax si Nanay Luching sa kama at iniutos kay Maricel na pumunta sa kalsada para bumili ng champorado o arroz caldo. Pinintasan ang inihandang lugaw na sinabi niyang para sa baboy lamang. Tanghali, ang 15 metrong kwadrado ay naging pagsubok ng tiyaga, amoy ng pagkain na hindi makalabas. Si Baby Ganda na umiyak ng walang tigil dahil sa init, si Tatay Berting na tahimik na lumabas para umupo sa tindahan ng kalapitbahay. Si Nanay Luching naman ay nakahiha, nakpapaypay, at walang tigil na nakrereklamo. Maricel, hindi mo ba alam kung paano pakalmahin ang iyong anak? Nakakasasakit ng ulo sa matanda. Bakit ganito ang ulam? Ang karne ay matigas, maasim ang timpla. Hindi ko kayang lamunin ito. Ang kusina ay magulo at marumi, hindi ko maintindihan kung paano tiis ng anak ko sa ganito. Si Maricel na nahuhugas ng damit sa chair ay napunuan ng luha nang marinig ang kanyang pangalan. Lumabas siya at sumagot ng direkta. Ang mukha ay pula. Nanay, kami ay manggagawa na ang sweldo ay katiting. Ang bawat sentimo ay pambiling ang diapers ng anak namin. Walang pera para sa champorado at karne araw-araw. Ito ay boarding house. Hindi kondominium ngang 1 milyong piso ngan. Kuya Andres, sa Maynila na iyon.
Sa pagbanggit ng salitang condominium, para bang natapakan ang buntot ni Nanay Lusing. Matalino ka, ginagamit mo ang usapin ng kuya mo para pasamain ako, huwag mong kalimutan kung ano ang hawak ko. Tinapik-tapik niya ang bag. Titulong ang lupa, ilang daang libo sa bangko, nasa akin lahat. Kung hindi ka susunod sa akin ng tama, palitan ko ang pangalan ang ito para sa kapatid ng asawa mo. Ngunit ang tiyaga ng tao ay may hangganan. Si Marichel na dati ay naksaya nang makita akong binubuli ni Nanay Luching sa housewarming ay nakaranas na ngayon ng katotohanan. Ang sabi-sabing pagmamahal ng biyenan para sa asawa niya ay naging sandata na ngayon ay nagpapalala sa kanilang mahinang buhay. Ang pinakamataas na pagtatalo ay naganap sa ika-5 gabi. Bumalik si Raul pagkatapos ang 12 oras na trabaho, gutom, pagod, at nanghihinayang. Ngunit sa pintuan ng kwarto, maririnig na niya ang tunog ng gabasag at malakas na iyak ni Marichel. Sa loob, hinagis ni Nanay Luching ang kaldero ng kanilang hapunan sabaw ng monggo at piniritong itlog sa semento. Ito ba ang pagkain mo para sa matanda? Gusto mo ba akong patayin? Si Marichel ay di na naktimpi, kumuhang ilang damit mula sa sulok, inilagay sa lumang backpack at humarap kay Nanay Luching. Nanay, hindi na kayo kailangang sabihing mag-divorce kami. Hindi na rin ako makatiis ng kahit isang segundo sa bahay na ito. Dalhin ninyo ang inyong pera at titulo at umalis kayo ng mag-isa. Kami ay mahirap ngunit hindi namin ibabenta ang aming dignidad para sa isang biyenang ganyan ang pakikitungo. Pumunta na kayo kay Ate Ligaya, doon kayo gusto talagang humabak. Kinarga niya si Bobby Ganda at lumabas sa gabi ngang industrial zone, sumakay sa motorsiklo para pumunta sa bahay ngang kanyang ina na ilang kilometro ang layo. Nakatayo si Raul sa pintuan tumingin sa nangayaping pagkain sa sahig, saka sa mukhang kanyang ina. Si Nanay Luching ay lumapit sa anak, hinaltak ang braso. Raul, nakita mo ba ang kapalmuchan ngang asawa mo? Hayaan mo na siya. Ibebenta ko ang lupa. Ibibigay sa iyo ang lahat, at makakahanap kang mas magandang asawa, kayamanan ay makaakit ng mas maraming babae. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pangako ng malaking kayamanan ay walang anumang kapangyarihan. Si Raul ay pagod na pagod. Ang mga mata niya ay malalim na nakalunsad. Inalis niya ang kamay ng kanyang ina at lumayo. Para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Raul ang pinakamimayamang anak. Ang paborito ni Nanay Lusing ay tumingala at tumingin ng diretso sa kanyang ina. Ang boses niya ay punong pihati at pagkabigo. Nanay, pakiusap, pabayaan ninyo ang aming pamilya. Hindi ko kailangan ang titulong lupa, hindi ko kailangan ang pera. Ano ang dala ninyo dito? Para sirain ang bahay na ito? Umalis na ang asawa ko, nawala na ang anak ko. Sino pa ang natitira sa akin? Umupo ng yumuko si Tatay Berting sa sulok, tumitigil ang luha sa kanyang pisngi. Natulala si Nanay Luching, bumihag ng 2 hakbang, napatungan ng dingding. Para sa unang pagkakataon, natanggal ang balat ng kanyang autoridad. Sa kanyang pagkalito at desperasyon, kinuha ni Raul ang kanyang cracked phone at tinawagan si Andres. Sa sandaling nasagot, umiyak siya ng walang pigil tulad ng isang bata, nang walang anumang hiya. Kuya Andres, pakiusap, pupunta ka ba rito sa Laguna at ililipat mo si Nanay? Mababaliho na ako. Umalis na ang asawa ko, ang anak ko ay wala na. Pakiusap kuya. Dalhin mo si Nanay. Hindi ko hahawakan kahit pisong pera o ari-ariang iyon ipinangako ko. Pakiusap na. Ang tawag na iyon sa hating gabi ay nagbunyag ng lahat ng kahihiyan ng isang palabas ng kontrol. Sa kabilang linya, nakatayo si Andres sa balkonahe ng condominium, hawak ang telepono ng walang kibo. Ang iyang kanyang bunso ay tulad ng isang malakas na bagay na pumukpok sa baso ng kanyang kahinaan. 2 araw pagkatapos ng desperadong tawag ng kanyang bunso sa hating gabi, ang linggo ay dumating ng tahimik sa Maynila. Si Andres ay, tulad ng isang taong nawawala ang kaluluwa, umaalis para uminom ng kape at bumabalik na tahimik. Hindi pa rin siya pumunta sa Laguna para sunduin si Nanay Luching. Ang bata ko ay pumasok sa ika-9 na linggo.
Ang pagduduwal sa umaga ay naging mas malakas. Nagpahinga akong ilang araw, sinasabi sa sarili ko na kailangang maging malakas para sa maliliit na buhay sa loob ko. Isang linggo, alas 8 ng umaga, pumunta ako sa palengke malapit sa kondominium para bumili ng pagkain. Habang pumipiling gulay sa isang puwesto, biglang naramdaman kong may tumatanaw sa akin. Lumingon ako 2 puwesto ang pagitan, isang babaeng mga 60 taon, nakasuot ng madilim na damit, maskara, ay lihim na nakatingin sa akin. Nang makita niya na lumingon ako, agad niyang itinungo ang ulo at nagpanggap na pinipili ang mga kangkong. Nagalangan ako sa loob ko, ngunit sinabi sa sarili na baka dahil sa pagbubuntis ay masensitibo lang ako. Ngunit habang lumayo ako pagkatapos magbayad, ang babaeng iyon ay dahan-dahang lumalapit. Sadya niyang lumapit sa tabi ko. Ang boses ay maalab at mapagkaibigan. Ay, anak, bumibili ka rin ng ulam. Ilang buwan ka na sa pagbubuntis. Ang ganda-ganda mo kahit buntis. Sa anong unit ka nakatira doon? Nasaan ang asawa mo? Nag-iisa kang pumunta sa palengke. Bahagyang nagalit ang kilay ko. Pabiling tanong ang maito, lalo na ang pagtatanong ng unit number at kung nasaan ang asawa ko. Kasi simula pa lamang po. Malapit lang po kami. Agad akong lumayo ng mabilis patungo sa gate ng kondominium. Sa buong landas, ang pakiramdam ng isang babae ay nagsasabi sa akin na ang babaeng iyon ay sumusubaybay. Ang kanyang mamata ay parang 2 talim na nakatusok sa aking likod. Nang makabalik sa unit, sinara ko ang pinto at nang hina ang tuhod, ang magapawis ay malamig sa aking noo. Ang palengke, ang hindi kilalang babae, ang pag-ikling tanong, ang lahat ng ito ay hindi maaring mangyari ng sabay-sabay. Hinawakan ko ang telepono, may missed call mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko. Isang babaeng boses, mabilis ang pananalita. Tawag po ito mula sa klinik. Para sa follow-up ng inyong prenatal check-up, kailangan po NG, contact number ng asawa ninyo para sa consent form, at kailangan ding kumpirmahin ang inyong kasalukuyang kondisyon ng pagbubuntis. Ang puso ko ay bumagsak. Walang alinlangan, hindi ako nag-enroll sa anumang private clinic. Ang aking ultrasound ay nasa isang malaking ospital. Walang klinik ang tatawag gamit ang hindi kilalang numero para sa ganitong bagay. Nagkamali kayong tawag. Isinara ko ang linya at ibinato ang telepono sa sofa. Ang takot ay pumaligid sa aking dibdib. Ang palengke, ang hindi kilalang babae, ang pekeng tawag mula sa klinik. Lahat ito ay hindi maring aksidente. Mayroon kang nagtatangkang kolektahin ng impormasyon kung tunay ba akong buntis at kung paano ang buhay ng mag-asawa namin nang wala si Nanay Luching sa bahay. Nang iyak ang makamay ko habang tinawagan si May. 35 minuto ang lumipas, naroon na si May sa aming unit. Nang ikuwento ko ang 2 pangyayari ng umaga, naging seryoso ang mukha ng matalinong abogada. Lumakad siya sa paligid ng sala. Nag-isip, Ligaya, pakinggan mo ako. Ang iyong pagbubuntis ay inanunsyo mo sa housewarming. Ang doktor ay hindi tatawag gamit ang dikilalang numero. Ang isang matandang babae sa palengke ay hindi basta-basta susundan ka hanggang sa gate ng condominium. May isang tao lamang ngayon ang desperadong malaman kung nagsisinungaling ka tungkol sa pagbubuntis para mapanatili ang kwarto. Natulala ako, ang malamig na kuryente ay tumakbo sa aking likod. Ibig mong sabihin si Nanay Luching. Eksakto. Tinapik ni May ang mesa. Nakakulong siya sa Laguna. Nawalan ng kontrol kina Andres. Nagdududa siya na nagsinungaling katungkol sa pagbubuntis para mapigilan ang pagkuha ng kwarto. Isipin mo, mayroon ba kang kamag-anak ng asawa mo na nakatira malapit sa palengke? Isang liwanag ang kumidlat sa aking isip. Isang taon na ang nakakaraan sa isang handaan sa probinsya. Binanggit ni Andres na may isang malayong tiyahin na si Tita Flipa na nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang bahay sa likod ng palengke. Sa sandaling iyon ay bumalik si Andres, puno ngamoy ng pagkain sa labas. Nang makita si May at ang aking mukha na walang dugo, huminto siya sa pintuan. Ano ba ang nangyayari? Hindi nag-atubili si May, itinapon niya ang katotohan sa mukha ni Andres.
Hiningi niyang buksan ang Facebook ng kamag-anak sa probinsya at hanapin ang larawan ni Tita Felipa. Nang lumabas ang malabong larawan mula sa isang kasal, nang hina ang aking paningin. Itinuro ko ito sa screen, nanginig ang boses ko. Siya iyon, siya ang babaeng sumunod sa akin sa palengke ngayong umaga. Nanginig ang telepono sa kamay ni Andres. Ipinagpatuloy ni Mae ang pangalawang suntok sa pagkalito ni Andres. Andres, ang nanay mo ay hindi lamang nakdala ng titulo ng lupa sa Laguna para guluhin ang pamilya ni Raul. Pinapalawak niya ang kanyang impluensya hanggang dito. Pinahiram niya si Tita Felipa para subaybayan ang asawa mo sa palengke. Pati ang pekeng tawag mula sa klinik ay ginawang kanyang tauhan para malaman kung tunay na buntis ang iyong asawa. Ang iyong nanay ay tinitignan ang iyong asawa at ang iyong unborn child hindi bilang pamilya, kundi bilang kalaban na kailangang talunin. Dagdag, ang ashtray sa kamay ni Andres ay nahulog at nagdurog. Ang mukhang 30 taong gulang na lalaking makapangyarihan sa trabaho ay napilipit ng galit at sakit. Ang pagmamahal ng kanyang ina na lagi niyang pinangalagaan ay naging isang mapanganib na sandata na bumabalik at pinupunit ang kanyang sariling tahanan. Tinihanan ni Andres ang kanyang mga kamay, puti ang nabuto, lumingon siya sa akin, wala ng pag-iwas, wala ng pagmamakaawa. May, ligaya salamat, alam ko na ang gagawin ko. Lumabas si Andres sa pintuan hindi papunta sa sala, hindi sa balkonahe. Pinindot niya ang button ng elevator papunta sa basement ng parking. Ang matagal na pagunlad ng isang lalaki ay opisyal nang nagsimula. Ang kanyang kotse ay lumipad sa highway patungong Laguna. Mahigpit na hawa ni Andres ang manibela, ang nabuto ay namumuti. Sa kanyang isip ay isa-isang pumasok ang nalarawan, ang iyak ng kanyang bunso sa telepono ng hating gabi, ang mukha ni Marichel na nagmamadaling umalis sa gabi kasama ang babi, ang nawalan ng kulay na mukha ni Raul, at ngayon ang babaeng sumusubaybay sa kanyang buntis na asawa sa palengke. Ang pakontrol ng kanyang ina, ang pagmamahal niya sa bunso hindi na niya ito maring ipagtanggol. Wala pang isang oras, naroon na si Andres sa harapan ng boarding house sa Laguna. Itinulak ang pintuang bakal at pumasok. Ang lubay magulo damit at diapers sa sahig, natuyong pagkain sa sahig. Si Raul ay nakayuko sa dulong kama, hindi pa nagahit, pati mukhang bangkay. Sa sulok, nakaupong hawak ang lumang bag si Nanay Luching. Nang makita si Andres, agad na nagnining ang magamata niya. Oh, dumating na ang panganay ko. Anong oras ka pa nagpunta rito? Nasaan ang asawa mo, pumunta ba siyang lumuhod sa harap ko? Kung wala siya, umuwi ka na at huwag nang gumulo dito. Nakatayo si Andres sa gitna ng kwarto. Hindi siya yumuko, hindi nagiling-iling. Tumingin siya kay Raul, ang maputlang mukha ng kanyang bunso. Tumingin siya sa tahimik na mukha ni Tatay Berting na nakaangkla sa sulok. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang mapulang, malamig na mga mata kay Nanay Luching. Nanay, itigil na ang ganyan. Mabagal ngunit matibay ang boses niya tulad ng itim na bakal. Hindi ako pumunta rito para humingi ng tawad at hindi rin para sunduin kayo pabalik sa Maynila. Natulala si Nanay Luching na wala ang ngiti. Ano ang sinabi mo? Matatapang ka pala ngayon, ibibigay ko kay Raul ang lahat ng ari-ariang ito, hindi ka matatakot. Tumayo si Raul ng biglaan, inalis ang kamay ng kanyang ina at sumiga. Nanay, tigilan na ninyo ako, huwag ninyo akong gawing sanggol sa labanan. Tingnan ninyo dahil sa inyong kontrol at pera, nawala na ang asawa ko, ang anak ko ay wala na dito. Gusto pa ba ninyong patayin ang lahat? Nenge magmamahal sa atin. Lumayo si Nanay Luching ng 2 hakbang na patungan ng dingding. Hindi pa naman nakapag-isip si Andres, bumulaga na rin ito. Nanay, alam ninyo ba ang inyong ginagawa sa likod namin? Inupahan ninyo si Tita Felipa para subaybayan si Ligaya sa palengke. Pati ang pekeng tawag mula sa ospital ay trabahong inyong tauhan para malaman kung totoo ang pagbubuntis ng aking asawa. Ang inyong manugang na nagdadala ng inyong apo ay inyong tinatrato bilang kalaban na kailangang tuklasin. Iyon ba ang uri ng pagmamahal ninyo sa pamilya?
Ang katotohan ay pumukpok sa lahat. Si Tatay Berting ay umiling ng hindi makapaniwala. Si Raul ay nagulat at lumayo palalo. Namutla ang mukha ni Nanay Luching, nanginig ang mga labi. Binalot nung kahihiyan ang kanyang dating mapagmahal na anyo. Ako nais ko lamang malaman kung nagsisinungaling siya para mapigilan. Sapat na. Sumigaw si Andres, isang sigaw na nagpayanig sa manipis na yero. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang luha na pumupuno sa kanyang lalamunan. Nanay, pakinggan ninyo ako. Mula ngayon, ang hangganan ng pamilyang ito ay kailangang muling itakda. Ako ay anak ninyo, ngunit ako rin ang asawa ni Ligaya at ang ama ng aming darating na anak. Ang unit na iyon ay pawis naming dalawa at ang ari-arian ng magulangan aking asawa na ipinagbili para sa amin. Wala kayong karapatang magdesisyon doon at hindi kayo maaring pumasok doon nang walang pahintulot ng aking asawa. At kina Raul, sila ay nangangailangan ng kapayapaan, hindi nga mapanganib na pagmamahal. Iniunat ni Andres ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ina. Nanay, ibigay ninyo ang titulo ng lupa. Ibibigay ko ito kay tatay para hawakan. Pagkatapos, ayusin ang nagamit at umuwi na kayo sa probinsya ngayong hapon. Kung patuloy kayo, ako at si Raul ay magtatago ng aming mukha mula sa inyo. Huwag kayong asahang makikita ang aming nga anak magpakailanman. Ito ay isang mabagsik na banta, ngunit ito ang tanging solusyon upang maputol ang nakamamatay na ugat ng kontrol. Si Nanay Lusing ay tulad ng isang matatandang puno na naubusan ng lakas, dahan-dahang lumuhod ang kanyang tuhod sa sementong sahig. Ang maluhangang pagsisisi at pagkaligaw ay pumatak sa kanyang mapisngi. Nanginig ang kanyang makamay habang hinuhukay ang titulo at mga passbook mula sa bag. Si Tatay Berting ay dahan-dahang lumapit, tahimik ngunit matibay na kinuha ang mga papel mula sa kamay ng kanyang asawa at inilagay sa kanyang sariling saku. Tumingin siya kay Andres, may luha sa mata. Tama ang sinabi mo, uuwi ko si nanay. Kayo ay magsikap na mamuhay ng mayos at humingi ng patawad sa nagawa, lalo na si Ligaya. Bandang hapon, bumalik si Andres sa Maynila. Nang pumasok siya sa unit, ang langit sa labas ay maliwanag ng maputlang araw ng taglamig. Tahimik ang unit. Nakaupo ako sa sofa sa sala, pagod pagkatapos ng isang umaga ng pagdudual. Sa mesa sa harap ko ay nakapatong pa rin ang kasulatan ng utang at ang ballpen mula noong gabing bago. Narinig ko ang pintuan, tumingin ako pataas. Lumapit si Andres, ang damit ay guluan at amoy ng biyay. Nang walang salita, lumuhod siya sa isang tuhod sa harap ko at inilunsad ang ulo sa aking kandungan. Ang malapad na balikat ng lalaki ay nanginig. Ligaya, humihingi akong tawad, napakasamang asawa ko. Nangako ako mula ngayon, ang langit ng iyong buhay at ng ating anak ay haharangin ko. Walang sinuman, kahit ang aking nanay, ang papayagan ko pang saktan ang ating pamilya. Dahan-dahan kong iginala ang kamay sa gulong buhok ng aking asawa. Namamanas ang aking mamata. Ang labanan ay tapos na. At ang lalaking ito ay sa wakas ay nagising na. Tumayo si Andres, pinunasan ang luha sa kanyang kamay. Matibay niyang kinuha ang ballpen at nang walang pag-alinlangan, pinirmahan ang kasulatan ng utang ng matatag at walang pagdududa. Ang lagda na iyon ay hindi lamang kumpirmasyon ng isang utang, ito ay isang pangako na ang kanyang responsibilidad bilang lalaki ng tahanan ay nagsimulang buuin. Pagkatapos ng mahabang masamang panahon, tila bumabalik ang kapayapaan sa unit namin sa Maynila. Ang pagsasabing malinaw na hangganan ay hindi sumira sa pamilya tulad ng isang operasyon na nag-alis ng sugat. Ito ay nagpagaling sa tunay na tahanan. Si Andres, sa edad na 30, ay sa wakas ay naging tunay na haligi ng pamilya. Ang papel ng kasulatan ng utang ay hindi naging pasanin kundi naging inspirasyon para mabuhay ng responsible. Iniwan niya ang overtime at ang pag-drive ng gabi. Alas 5, umuwi siya. Ginawa niya ang lahat ng pamimili, pagluluto, paglilinis.
Ang maliit na kwarto ay sariling pintura niyang maliwanag na dilaw na kulay, binili ang maliit na crib na gawa sa kahoy at idikit ang malarawan ng hayop. Papalapit ako sa ikapitong buwan ng pagbubuntis na may masayang puso. Ngunit tila gusto pa ng tadhana na subukan ang lakas ng aming munting pamilya. Noong isang umaga sa kalagitnaan ng Hunyo, mainit ang panahon. Nag-half day si Andres para samahan ako sa prenatal check-up sa ospital. Nakahiga sa examination table, habang hinihintay naming makita ang muka ng aming anak sa 4D ultrasound, biglang naging seryoso ang muka ng doktora. Ang kamay niya na nagdadala ng ultrasound probe ay huminto. Ligaya, nakaramdam ka bang pananakit sa ibabang bahaging tiyan at konting pagdurugo? Natakot ako. Minsan po, doktora. Akala ko dahil lumalaki na ang sanggol. Itinuro ngang doktora ang isang madilim na bahagi sa screen. Mayroon kang myoma sa matris. Bago ka mabuntis, baka napakaliit nito kaya hindi mo napansin. Ngunit dahil sa malakas na pagbabagong hormones, lumaki ito ng napakabilis. Ang sukat nito ngayon ay halos 10 sentimetro na sa gitna ng matris, direktang pumipigil sa espasyong sanggol. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang aking kamay. Doktora, mapanganib ba ito para sa buhay ng nanay at sanggol? Hinubad ng doktora ang kanyang guwantes at huminga ng malalim. Ang kondisyon na ito ay napakaalalahanin. Ang myoma ay nagpipigil sa sanggol na kumilos. Ang panganib ng premature birth ay napakataas. Bukod dito, ang posisyon ng myoma ay harangan ang daan ng sanggol kaya kinakailangan ang cesarean section. Ngunit ang pinakamahalaga habang ginagawa ang operasyon, ang panganib ng matinding pagdurugo na nagbabanta sa buhay ng ina ay hindi mahuhulaan. Kailangan ng pamilya na ihanda ang kanilang sarili para sa pinakamasamang sitwasyon. Naibayo na ang mga salita. Ang panganib ng premature birth, pagdurugo, banta sa buhay, pumapalabas ang mga ito sa aking mga tainga tulad ng pukpok ng martilyo. Dahan-dahan kong iniangat ang mga kamay ko sa aking tiyan, walang malay na ginagawa ito. 29 na taon ako, kakaparating lamang ng kapayapaan sa aming tahanan. Hindi ko maaring mawala ang anak ko. Hindi ko maaring iwan si Andres. Ang maaraw na sumusunod ay napuno ng takot at pag-aalala sa aming unit. Nag-file ako ng leave para manatili sa kama at mapanatili ang pagbubuntis. Bawat araw ay puno ng panggamba na baka may biglang maramdaman akong contractions. Sa gitna ng pagsubok na ito, ipinakita ni Andres ang katibayan ng tuwid na pagpili ko sa pagkakataong magpatawad at magtiwala sa kanya. Iniwan niya ang kanyang posisyon bilang project manager, bumalik sa simpleng desk job. Iniwan ang lahat ng project bonuses at kinansela ang lahat ng out-of-town na itinerary. Ang pera ay walang kahulugan ngayon. Ang kailangan ko lamang ay ligtas ka at ang 18 anak. Ganito niya sinabi habang nakdadalang ng mainit na tubig para ibabad ang aking mapaatuwing gabi. Gumising siya ng buong gabi para pumaypay at masahe ang aking sakit sa likod. Inaalagaan ang bawat kain at bawat patak ng gamot. Ang dedikasyon ni Andres ay ang tanging pampalakas ni aking loop sa madilim na araw na iyon. Ngunit ang pinakanakpagulat sa akin at ang siyang nakmarka ng pagbabago ng buong pamilya ay nakmula sa isang tao na akala ko ay hindi nakita ang aking mukha, si Nanay Lusing. Nalaman ng biyenan ko ang aking kondisyon mula sa isang tawag ni Andres sa kanyang ama na hindi niya mapigilan ang pagdurusa. Isang hapon, natanggap ni Andres ang tawag mula sa conductor ng bus na nakmumula sa probinsya. Nagmamadali siyang pumunta sa terminal at dinala pauwi ang isang lumang karton na nakabalot ng maraming tape. Nang buksan namin ito, ang loob ay puno ng palayan para sa insulation. Sa gitna ng mga palay, isang pulang lalayan ng plastic na may sandaang itlog ng native chicken. Sa tabi ay ilang ikat ng pako leaves at isang itim na plastic bag na punong luya at ibang halamang gamot na ginagamit bilang antispasm sa kanilang probinsya. Sa ilalim ng lalagyan ay isang lumang sobre ng papel na ngayon ay malagutin na. Sa loob ay 5,000 piso na binubuo ng maliliit na bills na maingat na pinantay at isang piraso ng papel na hiniwa mula sa isang notebook. Ang sulat ng isang matanda ay nanginginig at hindi masyadong maayos.
itlog mula sa aming manok. Ipadala ko kay Ligaya para kumain para makaroon ng lakas. Ang pra ay mula sa pagbebenta ng baboy para sa gamot ng apo ko, Nanay Luching. Hawak ko ang papel, biglang pumata ang maluha. Sa sandaling iyon, tumawak ang telepono ni Andres ang numero ni Tatay Berting. Sinagot niya nang nakalagay sa speaker, ngunit ang nagsalita ay si Nanay Lusing. Wala na ang mapagmahal na boses. Wala na rin ang mapanghimasok na sigaw. Sa kabilang nga mahina at nagkakamaling signal, ang boses ngang 60 taong gulang na babae ay malumi, mahiyain at punong daing. Andres, kumusta na ang asawa mo? Ano ang sinabing doktor? Kayanin pa ba niya? Napahilo si Andres. Nagpapahinga pa si Ligaya, Nanay. Hinihintay ng doktor ang tamang panahon para gawin ang operasyon. Matagal na katahimikan sa linya, tanging ang pagtitiim ngang luha lamang ang maririnig. Ligaya, nakpadala si Nanay ng itlog at luya. Subukan mong kumain para malakas ka. Ingatan mo ang iyong sarili at ang anak mo. Sa isang pangungusap lamang, ang lahat ng putang aking itinago, lahat ng panlaban na aking itinayo biglang natunaw. Inilapat ko ang aking bibig sa telepono at hayag na pinayagan ang maluha sa aking mga pisngi. Nanay, salamat, kaya nating dalawa. 3:00 ng madaling araw, ang buong Maynila ay natutulog. Nagising ako sa marahas na pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan tulad ng libu-libong karayom. Nang matingnan ko ang aming kama, isang maliwanag na pula ang nangyayari. Andres, dumudugo na ako, nasaktan ng malaki. Tulad ng isang lente, si Andres ay tumayo kaagad. Walang pag-alinlangan, pinulupot niya ako sa isang mahabang jacket, kinarga niya ako at tumakbo patungo sa elevator. Ang kanilang kotse ay lumabas sa kabi at naktakbong patungo sa ospital. Dinalhin ako ng diretso sa emergency room, 39 na linggo ngang pagbubuntis. Ang maliwanag na ilaw ng ospital ay nagligaw-ligaw sa aking mga mata. Ang mayapa na nagmamadali, ang ingay ng mga kagamitan, at ang mabilis na boses ng doktora. Ang pasyente ay may placental abruption dahil sa myoma na labis na lumaki. Mababa na ang blood pressure, may senyales ng pagpapahina ng tibok ng sanggol, magsimula agad ng emergency C-section. Ipaalam ang blood bank na ihanda ang 4 na units ng dugo para sa posibleng matinding pagdurugo. Nanatili si Andres sa labas, silid operasyon. Ang mga kamay ay nagkakubling magkasama hanggang sa puti ang mga kasukasuan. Tumingin siya sa pula, ang ilaw sa itaas ng pintuan tulad ng isang hatol na nakabitin sa hangin. Sa sandaling iyon, ang lalaking makapangyarihan sa trabaho ay naging maliit at walang kapangyarihan. Lumuhod siya sa plastik na upuan sa hallway. Ibinagsak ang ulo sa mga kamay at tahimik na nanalangin. 4:00 umaga. Mula sa elevator NA Hospital, isang matandang katawan ay mabilis na lumapit. Si Nanay Lusing. Sa sandaling narinig ang balita mula kay Andres ng hatinggabi, sumakay siya sa pinakaunang bus mula sa probinsya. Nakasuot siyang simpleng brown na damit. Ang buhok ay nakmamadaling nakatali at may ilang dayami pa. Ang mamata ay namumaga sa pagod at pag-aalala. Nang makita si Andres, umakyat ang matanda. Andres, kumusta si Ligaya? Matagal na ba siya sa loob? Hindi nagsalita si Andres. Tumingin lamang siya sa kanyang ina, ang mga mata ay pula at punong luha. Nanay, 1 oras na si Ligaya sa loob. Sabi ngang doktor mapanganib. Umupo si Nanay Lusing sa tabi ng kanyang anak. Ang makamay na matanda at magaspang ay humawa ng mahigpit sa malamig na mga kamay ni Andres. Mula sa bulsa ng kanyang damit, inilabas niya ang isang pilak na pulseras na kulay abong-abong, ang pamana ng pamilya Domingo na isinuot sa kanya ng kanyang ina noong siya ay ipinanganak. Maging matahimik, anak. Si Ligaya ay mabuti. Ang langit at lupa ay mag-alaga sa kanya. Nanay, humihingi akong tawad. Lahat ay dahil sa katandaan kong ito na walang alam, nagdulot akong napakaraming problema. Hinihingi ko ang kapatawaran. Sa loob ng silid operasyon, nakatayo ako sa pinakamanipis na hangganan ng buhay at kamatayan.
Ang anestesia ay nakpawi ng pakiramdam ng aking ibabang katawan, ngunit ang isip ko ay malinaw na malinaw. Narinig ko ang doktora. Ang myoma ay 10 sentimetro, nakaharang sa incision, nagsisimula ng dumugo ng walang tigil. Pigilan ang dugo, mabilis ang pagsipsip, ang tibok ng sanggol ay bumababa, kailangan nating mailabas ang bata sa loob ng 2 minuto. Isang malaking presyon sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay unti-unting nawala ang pahinga. Sa dilim ng aking kamalayan, nakita ko ang aming unit na puno ng araw, nakita ko ang krip na ginawa ni Andres, nakita ko ang karton ng itlog na isinugo ni Nanay Luching. Hindi ako susuko. Kailangan ng aking anak na makita ang araw. Oa, oa, oa. Isang mapuwersa ngunit magaling na iya ang pumutok sa katahimikan ng silid operasyon. Lalaki po, 2 kilo, maayos naman maligayang pagbati. Nanay, isang mapulang sanggol na pinuntirya ang kanyang mga mata at tinapik ang mga labi ay inilalapit sa aking mukha. Nakita ko lamang ang maliit na mga matang nakapikit at ang mga labi bago ang kadiliman ay bumaba. Ang operasyon ay nagpatuloy ng 3 oras pa habang inaalis ng nga doktor ang myoma at iniayos ang matinding pagdurugo. Alas 7 ng umaga, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas ang doktora at hinubat ang maskara na punong pawis, bahagyang tumango. Maligayang pagbati sa pamilya, ang ina at anak ay ligtas. Napakaraming dugo ang nawala ngunit nalampasan na niya ang panganib. Ang myoma ay matagumpay na naalis. Si Andres ay lumuhod sa sahig ng ospital, umiyak ng malakas tulad ng isang bata. Iyon ang maluha ng taong nakalaya matapos ng napakamahabang pagkakulong. Si Nanay Luching naman ay nakatayo ng walang galaw. Ang mga kamay ay nakakamay sa dibdib. Ang mga mata ay nakatutok sa direksyon ng operating room. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga ninuno. 15 minuto ang lumipas, nilabas ako sa isang hospital bed. Ang aking mukha ay maputi at walang dugo. Ang mga labi ay tuyo. Ang katawan ay nanginginig pa rin sa daming nangyari. Bago pa man malipat ang aking stretcher sa recovery room, isang anino ang mabilis na lumapit. Lumuhod si Nanay Luching sa tabi ng aking hospital bed. Walang kaalaaman sa mga nanonood, hawak niya ng mahigpit ang aking mga kamay na puno ng ifeline at dinidiit sa kanyang pisngi, umiyak ng malakas. Ligaya, humihingi ako ng tawad sa iyo. Nagkamali ang matandang ito, naging makasarili at bulag sa pagmamahal. Halos nasaktan ko kayo ng aking anak, ikaw at ang aking apo. Patawarin mo ako, anak. Ang mga mainit na luha ang aking biyanan ay nahulog sa aking mga kamay at nagbigay ng init sa lamig ng post-surgery na kwarto. Ginawa ko ang lahat ng lakas para galaw ang aking mga daliri at dahan-dahang pinigil ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, lahat ng galit mula sa gabing housewarming, lahat ng put mula sa mga nakatagong pagsabaybay, lahat ng pait mula sa pagguha at pagkontrol na tunaw, lahat tulad ng usok. Ang kabutihan ng isang ina, asawa, at manugang ay nagwagi sa loob ko. Nanay, ayos lang ako. Tumayo na kayo. Mahina kong sinabi, ang masulok na aking mamata ay basarin. Tumayo si Andres sa tabi ko, isang kamay ay hawak ang aking kamay, ang isa ay inilagay sa balikat ng kanyang ina. 3 tao. 3 pirasong isang pamilyang minsan ay nakawatak-watak at tila hindi na maaring buuin ngayon ay nagsasandigan sa isa't isa sa hallway and ospital na puno ngamoy and disinfectant. Ang presyo, NG paglago, ay talagang mahal, binayaran, nege dugo at nege mega, oras na humarap sa kamatayan. Ngunit mula sa kamatayan na bumalik, naunawaan namin ang ngunit o ang 2 milyong piso ay ari-ariang panlabas lamang. Ang pinakamahalagang kayamanan na kailangang pangalagaan ng buong lakas ay ang kapayapaan ng puso at ang sinulit ng pamilya na nalinis ng ngamga pagsubok. 1 taon na ang lumipas. Ang unit sa Maynila ay hindi na isang larangan ng mga pakana at pakontrol. Ang araw ng Abril ay nagbubuhos ng gintong liwanag sa sala kung saan ang aming anak na si Tierney, 10 buwan ang edad, ay umaapa-apak sa kanyang maunang hakbang sa makintab na tiles. Ang tawang bata ay nakakahalo sa ingay ng ngaruan
at nagbibigay ng isang maliwanag na musika ng kapayapaan na noong isang taon ay parang imposible. Ako si Ligaya, 30 taon na ay tumitingin sa salamin at nakikita ang isang babaeng mas matibay at may lakas ng loob kaysa dati. Hindi na ako ang tahimik na kawani ng opisina na laging nagtitiis. Naging ako ang isang babaeng alam na gumuhit ng hangganan para pangalagaan ang sariling kaligayahan. Si Andres ay nagbago rin ng lubos. Hindi na siya ang lalaking nakatayo sa gitna at laging naghahanap ng kapayapaan ng walang prinsipyo. Tunay na siyang lumago, iniuna ang munting pamilya at iginagalang ang espasyo, kanyang asawa at anak. Ang pinakamalaking pagbabago ay si Nanay Lusing. Isang hapon, tumunok ang doorbell. Binuksan ko ito at ngumiti nang makita ang aking biyenan may hawak na bag na punong regalo mula sa probinsya. Hindi na siya nakasuot ng maningning na tus para magmukhang makapangyarihan tulad ng sa housewarming. Simple lang ang kanyang suot, ang mukha ay tahimik at handang makinig. Ligaya, dala kong ilang kilong bagong bigas at isang manok, sinabi ni Tatay Berting na magdala para sa apo. Tinanggap ko ang bag ng may ngiti. Pasok po, nanay. Si Tienny ay palagi pong binabanggit si Lola. Pumasok si Nanay Luching ngunit hindi na siya nakpunta ng diretso sa mga kwarto para mag-imbestiga. Umupo siya sa sofa sa sala at hinintay akong magdala si Tienny bago niya inakap ang apo. Natuto na siyang panatilihin ang tamang distansya ng nakaraang henerasyon. Hindi na siya nakikialam kung paano ko pinalaki ang anak o kung paano gumastos sa bahay. Kahit makita niya na bumili kami ng mahal na damit para kay Tienny o ng imported na gatas, ngumiti na lamang siya. Kayong mga bata ay may kakayahan na pangalagaan ang anak sa pinakamahusay na paraan. Hindi ko na maintindihan ang mga bagay na ito. Hayaan ko si Ligaya at Andres na magdesisyon. Ang pagbabagong ito ay hindi nakmula sa takot kundi sa pag-unawa. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Laguna at ng aking karanasan sa silid operasyon, natuklasan ni Nanay Lusing na ang kontrol ay nagdadala lamang ng pagkasira. Ngayon, ang mag-asawang Raul at Maricel ay nagbalik na rin, ngayon ay nakatira malapit sa mga magulang sa probinsya para may tulong sa pagpapalaki ng bata. Ang buhay nila ay hindi mayaman ngunit tahimik na uli dahil sa malinaw na mga hangganan ng pera at pagpapasya na itinakda naming lahat. Bago umuwi, lihim na isinaksak ni Nanay Luching sa aking kamay ang isang passbook ng bangko. Ito ay inipon ko mula sa pagbebenta ng buong taon. Hindi na ito ibibigay kina Raul. Ibibigay ko kay Tienny para sa kanyang pag-aaral balang araw, para bayaran ang aking utang sa inyo para sa usapin ng kwarto nun. Matanda na ako, ang nais ko na lamang ay mapayapang mapalaki ninyo ang aming nga apo, iyon na ang aking kasiyahan. Tumingin ako sa passbook, tumingin sa babaeng noon ay takot ko sa buhay at biglang gumaan ang aking puso. Hindi ko tinanggihan, alam ko na ito ay paraan niya para mahanap ang kapayapaan ng puso. Hinawakan ko ang kanyang matandang kamay at tumango bilang huling salita ng pagpapatawad. Nang umuwi na si Nanay Luching, bumalik si Andres pagkatapos ng isang produktibong araw sa trabaho. Yumakap siya sa akin mula sa likod, tumingin palabas sa bintana kung saan ang Maynila ay nagsisimulang mag-ilaw. Salamat sa iyo sa pagiging matatag, sa hindi pagsuko, at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magsimula muli. Itinungo ko ang ulo sa kanyang balikat, elaan ni na isaliri. Naramdaman ang katatagan ng lalaking natuto nang harapin ang buong langit para sa kanyang pamilya. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang aking personal na tala-arawan at isinulat ang mga huling salita para sa aking makulay na kwento. Ang magsalitang ito ay para sa lahat ng babae na nakaranas ng maging manugang, asawa, at miyembro ng pamilya na nahihirapan sa mga hangganan. Sa isang pamilyang Filipino, ang pagmamahal ay madalas na nakakamali sa pagkontrol at ang paggalang ay madalas na nakita bilang walang kondisyong pagsunod. Ngunit tandaan, ang isang tahanan ay magiging tunay na pampamilyang lugar lamang kapag ang mahangganan nito ay iginagalang.
Huwag matakot na magsalita kapag ang iyong dignidad at karapatan ay tinatapakan. Ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan, pinatatanda lamang nito ang kontrol. Ngunit huwag ring gamitin ang galit para sumagot sa mga pagkakamali. Gamitin ang lakas ng loob para gumuhit ng hangganan at gamitin ang kabutihan ng puso para pagalingin ang masugat kapwa ang tao ay tunay na nakbago na. Ang 2 milyong piso ay makakabilingang isang condo unit, ngunit hindi nito mabibili ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay darating lamang kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay naunawaan na ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkapanalo para sa sarili kundi sa pag-alam kung kailan dapat huminto, kung kailan dapat bitawan, para ang tunay na pagmamahal ay magkaroon ng lugar na sumulong at lumago. Ang lahat ng galit at pananakit sa pagitan ng aking biyanan at akin ay nalutas na. Isang bagong kabanata ng buhay ay nagsisimula kung saan wala ng mga hangganan ng pagkamakasarili, mayroon lamang mga hangganan ng paggalang at tunay na pagmamahal. Isinara ko ang telepono at ngumiti sa aking asawa at anak. Sa labas, hinihipan ng gabi ang hangin, nakdadala ng amoy ng bagong simula. Ang mahangganan ng pamilya ay naitakda na at mula rito, ang pagmamahal ay makakaroon ng sapat na espasyo para lumago, manatili at maging ganap. Ang kwento ni Ligayas at ng mapahamong handaan sa bagong tahanan ay naktapos na dito. Ngunit ang kanilang maliwanag na buhay ay katatapos pa lamang magsimula. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang makwentong nagdadala ng aral sa puso. Hanggang sa muli.